Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang makasaysayang anibersaryo ng Girl Scout of the Philippines, isang organisasyong ilang taon nang nagtuturo ng disiplina, pamumuno at malasakit sa kababaihan sa buong bansa. Kasabay ng pagdiriwang nito, aktibo rin silang lumalahok sa mahalagang usapin ng bayan, kabilang na ang pagbibigay kaalaman sa mga kabataan patungkol sa kahalagahan ng halalan at pagboto. At upang bigyan tayo ng malawak na impormasyon patungkol dyan, ay makakasama po natin sina Cadet Shara Patria Pascual, Cadet Ira College Ragos, at Michelle Humea Villahin. Good morning at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Gandang umaga Ang gaganda ng names ninyo. Talagang lahat kayo may second name. Alright, welcome. So, paparating na ang anibersaryo ng Girl Scout of the Philippines. So, ano yung mga upcoming events or mga plano ninyo? Cadet Shara, sinong gusto sumagot? Ako po, nakaka-excite po talaga pag mga ganyang katanungan. Kasi as a Girl Scout po, ganyan po yung mga inaabangan po naming mga events. And for example na lang po, meron po kaming inihanda na Long Green Line. Isa po siyang fun run na isa-celebrate po namin or igagawin po namin sa September. At sa mga ilang activities pa po, for example, ang launch din po ng Girl Scout of the Philippines app. Napakabago po yun at nakaka-excite po sa Girl Scout. At yun nga po, yung mga ganong activities ay aabangan po namin sa official page po, official social media apps or Facebook page, for example, ng Girl Scouts of the Philippines. So yun po. Okay. So nandun po yung mga updates. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano yung kahalagahan ng pag-celebrate ng anibersaryo ng Girl Scout of the Philippines? Ngayon pong sineselebrate ang ika-85 taon ng Girl Scouts of the Philippines. Mahalaga po kasing balikan yung mahigit 8 dekada nga po na paghubog ng Girl Scouts of the Philippines sa mga kababaihan, sa mga kabataan po. At yun nga po, isa din po itong parang dahil nga po sa taon ng halalan, mahalaga po ito na parang binibigyan po kami ng pagpapakita or pinapaalala po sa amin yung tungkulin po namin na maging isang parang ano po, Makabayan. yan, makabayan. Para mapakita po yung pagiging makabayan, yung tungkulin po na maging isang aktibong mamamayan at magbigay parang give back po sa aming panlipunan. Parang ganun po. I wanna know naman, Shara, no? Kasi itong Girl Scout, parang naalala natin bata pa lang, no? Talagang yung gusto na nating sumali dyan. Kasi parang pag sinabi mong Girl Scout, responsable ka, makabayan ka, no? Bilang isang babae naman, no, para sa mga kababaihan natin manonood, yung pagiging Girl Scout ba, paano hinuhubog yung pagiging responsableng mamamayan? Sa pagiging Girl Scout naman po, nagmumula po yan sa batang edad pa lamang. Sabi nga natin, once a Girl Scout, always a Girl Scout, no? Dahil different age levels po ay may mga Girl Scout from Twinkler, Star, Junior, Senior, at kami nga po, Cadet Girl Scout, and may mga adult leader din po. Susugan ko rin po yung sinabi ni Shara, bilang isang organisasyon na kaagapay hindi lamang ng mga batang babae, kundi mga kababaihang kabataan, magulang at guro, talaga pong hinuhubog namin ang kanilang values mula sa murang edad pa lamang upang maging responsable at aktibong mamamayan sa Pilipinas. Sinisiguro po namin na handa sila sa iba't ibang dagok o mga challenges sa patuloy na nag-iiba pong panahon natin ngayon. Dahil po meron po kaming iba't ibang mga programa, kagaya ng mga camps, ng aming 8-point challenge, nagtuturo po ng mga survival skills. Meron din po kami mga training sessions patungkol sa iba't ibang mga kasanayan, kagaya na lamang ng citizen journalism, using inclusive language, pagpapahalaga sa mental health, at marami pa pong iba. Sa Girl Scouting, meron pong balanse ng teorya at gawa. Sinisiguro po namin na patuloy kaming makakapagbigay ng mga espasyo, brave and safe spaces para po sa mga kababaihang kabataan upang pong makapag-practice po sila ng iba't ibang mga kasanayan. Ilan lamang po ito sa aming ambag para po sa isang maayos na Pilipinas. Palaging nagsisimula sa pagtaya at paghubog para sa mga mamamayang Pilipino. Damang-dama ko. Kaya no? nga, Yung kanilang damdamin, yung kanilang gustong makatulong talaga sa Pilipinas. Sabi nila mayroong training ng journalism sa kanila. Yes. Sa tingin ko nga, pwede ka na maging newscaster sa akin. Pwede na. Pero ito yung katanungan ko, dahil ilang linggo na lamang ay eleksyon na naman. No? Paano nagiging kabahagi ang Girl Scout of the Philippines sa
tulong no, na magkaroon ng mapayapang eleksyon dito sa ating bansa? Ayun po, sige po. Katunayan po, ang Girl Scouts of the Philippines, katuwang ang PPCRB or Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ay nagkaroon po ng partnership. And una po sa hakbangin po nito ay ang paggamit po ng Tibok Pinoy. Sa Tibok Pinoy po, ito yung mga textbooks na meron pong mga gabay para sa mga kabataan, lalo na sa mga first-time voters. Paano ba gamitin ang mga modern Filipino values? And nakalagay din dito ang pagiging makabayan, makajos, matapat, masipag, matulungin, at pagiging mapanuri. Pwera pa po dito ay magkakaroon po ng aktibidad na magkakaroon ng mga volunteers sa PPCRB Command Center sa Mayo 16, 17, 18. Higit kumulang 120 mga Girl Scouts pong volunteers natin na tutulong sa pagbilang ng mga election returns. And ito po ay isang makakatulong para magkaroon ng kredibilidad ang ating darating na halalan at isang magandang hakbangin sa mga kababaihan nating mga Girl Scouts na makita po nila ang kahalagahan ng halalan. Alright, ito mensahe nyo na lang no, sa mga kabataan, sa mga kababaihan, kaugnay sa civic engagement and pakikilahok sa mga social issues, kagaya na lang ng eleksyon. Well, even doon sa mga magulang na may mga anak na mga babae na hikayatin nyo sila na maging bahagi din ng Girl Scout of the Philippines. Ugatin po natin siguro na ang eleksyon o halalan, lalo na po sa mga kababaihan, ay titingnan po natin na ngayong araw po ang Women's Suffrage Day ay anibersaryo. Anibersaryo po ito ay ka-88 na po na taon na meron pong karapatan ng kababaihang bumoto. Dahil noong Abril 30, 1937 ay naisakatuparan ang pagbibigay ng opisyal na karapatan sa mga kababaihang bumoto na pinangunahan po nila Jose Fallanes Escoda na aming founder at ni Pilar Hidalgo Leon. Ang boses po ng mga kabataan ay hindi lamang para sa kinabukasan, ito ay para sa ngayon. Bilang mga kabataan, isa kayo sa pinakamalaking sektor na may kapangyarihan upang magdulot ng tunay na pagbabago. Ang pagboto po sa eleksyon ay hindi lamang numero, kundi inyong mga deklarasyon sa inyong pangarap para sa Pilipinas. So, wag po tayo magpadala rin sa agos ng fake news, magsaliksik, magbasa at makinig po. Hindi po kailangan maging politiko upang maging parte ng solusyon. Ang inyong boses, gaano man sa tingin nyo kaliit, may kakayahan ito upang makapagbigay o magdulot ng agos. Kaya sama-sama po tayo, bata ka man, matanda, magulang, guro, bumoto po tayo at makiisa para sa ating bisyon sa isang magandang Pilipinas. Yan, sabi po nga namin, #GSP boto sa pagbabago. Ayun po. Galing na lang magsalita, no? Parang gusto kong kayo na iboto ko eh. Well, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon. Patungkol sa usapin na ito, Cadet Shara Patria Pascual, Cadet Ira Cole Ragos at Miss Shelo Jomea Villegin. Ayan. Hilahin, ayan. Villegin. Salamat po. Salamat Thank you po. po.